Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltasar at malugod kong tinatanggap kayo sa Creepy Pinoy Stories. Kung ang dugo mo'y nananabik sa kilabot at ang iyong gabi kulang kung walang lagim, pindutin ang like at subscribe para sa mga orihinal na kwentong katatakutan sa bawat upload natin. Sa gabing ito, sumama kayo kay Isabela na nagising sa isang lumang bus kasama ang mga pasaherong walang buhay ang mga mata at naglalakbay sa isang daang balot ng misteryo. Habang ang bus ay humaharurot sa dilim, isang plano ang kanilang binalangkas. Isang mapanganib na pagtakas na magbubunyag ng isang katotohanang hindi nila kailanman inaasahan. Biglang nagmulat ng mata si Isabela sa isang lumang bus na may mga upuang punit, ang balat at kalawanging mga hawakan. Ang ingay ng makina at ang pag-ugoy ng bus ay nagdulot ng kanyang pagkabalisa. Sa kanyang paggising, ang amoy ng pabango na sumalubong sa kanya ay nagdala ng mga alaala ng Bonifacio Global City, kung saan siya madalas magtungo kasama ang kanyang tita Lourdes para sa pamimili at kainan. Ngunit sa pagdilat ng kanyang mga mata, napansin niya ang mga pasaherong nakatulala at tila mga estatwang hindi kumikilos, habang ang bus ay patuloy sa pag-arangkada sa hindi pamilyar na kalsada. Sa isang sulok, may isang batang lalaking may mukhang pamilyar at nag-aalalang ekspresyon, si Ethan, at sa di kalayuan si Mang Rodel, ang konduktor na may mabigat na hakbang at seryosong mukha habang inaayos ang mga shade ng bintana. Nang lapitan ni Isabela si Ethan, naalala niya na ito ang kaklase niya sa University of the Philippines na mahilig sa mga diskusyon sa klase. Maputla ang mukha nito at may bakas ng pag-aalala. "Ethan, anong nangyayari? Bakit tayo nandito?" tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Isabela, hindi ko alam. May mga nawawalang bahagi sa alaala ko. Parang may mali." Tugon ni Ethan, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa kanilang pag-uusap, pareho nilang napagtanto na may mga nawawalang bahagi ng kanilang alaala at ang hinala nilang posibleng sila ay dinroga ay nagdulot ng pagkabahala sa kanilang mga puso. Sa pagkilala nila sa iba pang pasahero, napansin nilang may mga suot ang mga ito na damit ng unibersidad at may mga ID na nakasabit sa kanilang leeg. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang nagsasalita o kumikilos ng normal. Habang lumalalim ang kanilang pangamba, may kakaibang kilabot ang unti-unting bumabalot sa bus. Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa kanilang biyahe? Sa bawat pagliko ng bus, isang mas malalim na hiwaga ang naghihintay na matuklasan. Habang lumalalim ang gabi, ang bus na sinasakyan ni na Ethan at Isabela ay tila lumulutang sa kadiliman ng daan patungo sa Tagaytay. Ang mga ilaw mula sa labas ay paminsan-minsang tumatagos sa mga bintanang may babaeng shade, ngunit hindi sapat upang maliwanagan ang kanilang mga mukha na puno ng pag-aalala. Sa bawat pagliko at paghinto, ang mga anino sa labas ay tila sumasayaw at kumakaway, nagdudulot ng pangingilabot sa kanilang mga balat. "Ano kaya yun?" bulong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa labas, sinusubukang unawain ang mga gumagalaw na anino. Parang may mga taong sumusunod sa atin," sagot ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at takot. "Pero paano at bakit?" Ang kanilang pagdududa sa tunay na intensyon ni Mang Rodel at Aling Sonia ay lalo pang tumindi. Sa tuwing tatanungin nila ang dalawa tungkol sa mga kakaibang pangyayari, ang tanging sagot lamang nila ay, "Manahimik lang kayo at huwag nang mag-alala."
ngunit hindi mapakali ang dalawa. May itinatago sila sa atin, Ethan. Hindi tayo ligtas dito, ani Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Mang Rodel patungo kay Aling Sonia. Sa kanilang takot, nagpasya silang kailangan nilang makatakas. Pagdating natin sa Nuvali, tatalon tayo, sambit ni Ethan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Isabela. Ang bus ay patuloy sa pag-arangkada. Habang ang dalawa ay nagpaplano ng kanilang pagtakas, hindi nila namalayan na ang kanilang mga puso ay kapwa tumitibok ng mabilis sa takot at determinasyon. Ang kanilang desisyon ay maaaring magdala sa kanila sa kaligtasan o sa kapahamakan, ngunit kailangan nilang sumugal. At habang papalapit ang bus sa Nuvali, ang kanilang hininga ay tila nakasabit sa bawat segundo na lumilipas. Sa pagdating ng bus sa Nuvali, isinakatuparan ni Ethan at Isabela ang kanilang plano. Sa gitna ng madilim at malamig na gabi, tumalon sila mula sa bus. Ang kanilang mga katawan ay sumalpok sa malambot na damuhan sa tabi ng kalsada. Hindi nila alintana ang panganib na kanilang haharapin, basta't makalayo lamang sa misteryosong bus na iyon. Nagising si Isabela sa isang puting kwarto ng ospital sa Makati. Ang mga tunog ng mga kagamitang medikal ay nag-i-echo sa kanyang ulo. Sa tabi niya ay nakaupo ang kanyang kapatid na si Kuya Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isabela, gising ka na pala, sambit ni Kuya Gabriel habang hinahaplos ang kanyang kamay. May nangyaring sunog sa UP, mabuti at ligtas ka. Habang pinoproseso ni Isabela ang mga salitang iyon, hindi niya maiwasang magtaka kung paano sila nakaligtas ni Ethan sa kanilang mapanganib na pagtakas. Ang mga piraso ng kanilang alaala ay tila isang puzzle na hindi pa kumpleto. Ano nga ba ang nangyari sa kanilang biyahe? Ang katotohanan ay naghihintay lamang na matuklasan at ito ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa kanilang inaasahan. Nakahiga si Isabela sa malamig na kama ng ospital. Ang puting kumot ay halos kasing putla ng kanyang mukha. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ethan. Ang mga benda sa kanyang mga braso ay saksi sa kanilang pinagdaanang panganib. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi ni Isabela. Ang kanilang mga mata ay puno ng mga katanungang naghahanap ng kasagutan. Isabela, kailangan nating alalahanin ang lahat, mahinang sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Ano nga ba ang nangyari sa atin sa bus na iyon? Isabela, na ngayon ay bahagyang nakaupo, ay tumingin sa kanya na may halong pag-aalala at determinasyon. Oo, Ethan, kailangan nating buuin ang mga piraso ng ating alaala. Ang kanilang pag-uusap ay sinamahan ng mga tunog ng mga makina sa ospital na tila isang malungkot na awit na sumasalamin sa kanilang kalagayan. Habang pinagdudugtong-dugtong nila ang kanilang mga alaala, isang kakaibang pakiramdam ng takot ang unti-unting bumalot sa kanila. Ang bawat piraso ng alaala ay tila isang bahagi ng puzzle na mas lalong nagpapalabo sa larawan ng katotohanan. Sa gitna ng kanilang paghahanap ng kasagutan, napansin ni Ethan ang isang bagay sa ilalim ng kanyang unan, isang smartphone. Dahan-dahang kinuha niya ito at binuksan, at doon ay bumungad sa kanila ang mga larawan ng kanilang biyahe sa bus. Ang bawat larawan ay nagpapakita ng mga kakaibang pangyayari, mga aninong hindi nila matandaan, mga mukhang balot ng takot, at mga tanawing hindi nila maipaliwanag. Isabela, tingnan mo ito, son. Ani Ethan. Ang kanyang boses ay nanginginig.
Habang magkasama nilang tinitigan ang mga larawan, isang matinding pagkagulat ang bumalot sa kanilang dalawa. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Ang bawat swipe sa screen ay nagdudulot ng bagong alon ng pagkabigla. Ang katotohanang unti-unting bumubuo mula sa mga larawang iyon ay mas komplikado at mas nakakatakot kaysa sa kanilang inakala. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang isang simpleng biyahe, kundi isang paglalakbay sa isang mas malalim at mas madilim na misteryo. Ang kanilang pagtuklas ay nagiwan sa kanila ng mas marami pang katanungan kaysa sa mga kasagutan. At sa bawat sagot ay lumilitaw ang isang bagong tanong na mas nakakapangilabot kaysa sa nauna. Ang kanilang paghahanap sa katotohanan ay hindi pa tapos, at sa bawat sandali ay lumalalim ang kanilang pagkalito at takot. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanila? At handa kaya silang harapin ang mas marami pang nakatagong sekreto na naghihintay na mabunyag? Mga kaibigan, ang kwento ni Isabella at Ethan ay nagtuturo sa atin na ang katotohanan ay maaaring mas nakakatakot pa sa ating mga kinatatakutan. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para hindi ma-miss ang bawat kilabot na hatid namin sa inyo. Sumali sa aming komunidad ng mga mahilig sa nakakatakot na kwento at maging bahagi ng aming lumalagong pamilya. Hanggang sa muli, mga ka-horror, mag-ingat sa inyong pagtulog, baka sa inyong panaginip, kayo'y mapasakay sa bus na walang katiyakan ng patutunguhan. Excited na akong makasama kayong muli sa susunod na nakakapangilabot na upload. Magkita-kita tayo sa dilim ng gabi, mga kaibigan.